Dun sa isang video namin, meron nag-comment, sabi niya, sa bundok daw pala kami nakatira. Tapos parang yun daw ang problema ng mga Pilipino na lumilipat dito sa USA. So ayan, tapos naman ito ang Guli-guli yung hair. Guli-guli yung hair. Hi. Good morning, everyone! Say hi, everyone. Good morning. Happy Friday. So today is Friday and it's the 4th of October. So medyo late kami nagising ngayon ni Zayra kasi itong si Zayra 3 AM nagising siya. Tapos 6 o'clock na siya ulit bumalik sa tulog. Kaya ano na, it's currently 10:30 in the morning. So sobrang late na talaga ang aming gising ngayon. Lately ganun siya. Nagigising na siya ng mga bandang 3 AM or 2 AM. Parang for the past 2 or 3 days. Hindi ko alam kung bakit. Dati naman ano talaga, diretso yung tulog niya. Halimbawa, matulog siya ng 9 PM. Magigising na siya ng 6 AM o kaya 7. Ngayon, hindi ko alam kung bakit ganun. Siguro, ano ba yun? Tinatawag ba yun sleep regression? Minsan daw kasi talaga dumadating sa ganung point pagka toddler na din. Kaya ang hirap. Pati ako na lilate na rin ng gising. Di po, baby? So, as usual, kami na naman dito ni baby. Hindi ko alam kung kailan makakabalik si Mister. Kasi medyo hectic ang kanyang schedule ngayon sa work. So, lalabas ulit kami paglalaruin ko si Zayra. So, ganun ang gagawin ko sa kanya every morning. Depende sa afternoon kung hindi siya ganun kalamig. Kasi pagka nag-winter na, most probably, minsan ko na lang siya mailabas kasi nga sobrang ginaw na nun. Dito kasi sa Connecticut, pagka winter talaga nag-snow siya. Unlike sa ibang state, di ba? Hindi naman nag-snow. Or bihira lang mag-snow. Ngayon nga malamig na eh. Sa ibang state yata, hindi pa rin ganun kalamig, di ba? Sa inyo ba, ano ng temperature? Ngayong fall season. Dito, ano siya ngayon? 16 degrees Celsius. So, i-check ko na lang siya kung ano ba siya sa Fahrenheit. Tapos ito, di ba sabi ko sa inyo, gusto naming bumili ng stool para nga dito sa bar. Tapos nang pumunta kami doon sa aking mga in-laws, nakita namin tong dalawang stool na to. Sabi namin, hingin na lang namin kasi nga hindi nila ginagamit. Tapos yun, binigay na lang sa amin ng aking mga biyanan. Yan, di ba? Ganda naman siya. Bagay naman siya dito sa aming bar.
So, dun sa isang video ko, nung pinakita ko na naglilinis ako or itong mop na ginagamit ko sa floor, may isa tayong subscriber na nag-comment, si Miss May. Thank you so much, sis, sa pag-comment na pagka daw hardwood floor, dapat hindi siya laging binabasa kasi masisira. So, ayun, bumili na kami ng hardwood floor cleaner. Pero, nagmamap pa rin ako ginagamit ko pa rin to. Pero hindi na madalas. Kasi parang mas gusto ko pa rin na nababasa siya. It's my parang preference ko na kahit papaano na babasa siya ng water. Pero kasi hindi naman to ganong hindi naman siya yung super nasusok sa water. Kaya okay lang naman. Tapos minsan ko na lang siya ginagawa. Lalo na kasi pagka natatapon yung pagkain ni Zeta dito sa floor. Feeling ko hindi siya nalilinis noon nitong hardwood floor cleaner. Kaya ginagamitan ko dito paminsan-minsan. So ayan, thank you so much again sis for commenting, for leaving your comment. So ito yon yung aming hardwood floor cleaner. Ayan. Bona Hardwood Floor Cleaner. Cleans and reveal natural shine. So parang okay naman siya. 95% bio-based product. So ito ang aking ginagamit sa floor most of the time. Pero hindi na rin naman ako masyado din talaga naglalagay nito at saka nitong mop. More on na ako. Ano tawag dito? Pagka nag-aano lang ako, nag-sweep ng floor. Ayan. Kaya dati, nagdadalawang isip din ako gumawa ng day in a life. Kasi nga, pare-parehas lang yung ginagawa ko. Baka magsawa lang kayo sa nakikita nyo. Pero dahil may marami-rami rin yung nagre-request, and medyo maaliwalas na rin naman yung ating bahay. And like before, so yun, ginagawa ko na. And hindi na rin kasi nga kami masyadong lumalabas-labas dahil nga malinaw na. Nag-start ng lumamig. Kaya, expect nyo po na ang ating mga vlog ay most of the time day in a life. So, ayan. Yung mga nag-request, ito na. Kaso hindi ko alam kung andyan pa rin ba sila. Baka mga nag-unsubscribe na. Pero yung pong mga patuloy pa rin nanonood ng aming videos, maraming salamat po. And at the same time, sumusuporta kay Baby Zeta sa Baby of the Year. Malaking tulong po ang inyong pagboto at malaking tulong po ang inyong panonood ng aking mga videos para magka extra income ang inyong stay home mom dito sa Amerika. And another update po kay Baby Zeta, pasok siya sa top 15 and currently siya yung number 1 ulit. Bumalik siya sa pagiging number 1 sa kanilang group. So, thank you so much po. Maraming salamat sa inyong pagboto. So, ayan na ang ating fried rice. Kagaya na naman ng ating niluto last time. Pero hindi naman ako nagsasawa sa kanya. Okay naman. Ang ganda sana ng panahon sa labas, oh. Kaya lang kasi tanghali na. May kailangan pa akong gawin after ko maligo. Baka mamayang hapon na lang ilalabas ko si Zeta. Pero siguro ilabas ko na rin siya kahit sandali lang. So, ihahanda ko na yung pampaligo ni Zeta kasi tanghali na. Hindi ko na siya nilabas kasi na. Sobrang late na, mamaya na lang sigurong hapon.
Are you brushing your teeth? Is the baby brushing her teeth? Yay! Yeah. Wash, wash, wash. Washy, washy face. Wash, wash, wash. Washy, washy face. Don't play with that, Boom Boom. What's this? We're washing Zayla's hair. We're washing Zayla's hair. Be careful. So, ayan. Tapos nang maligo ang ating baby Shing Shing. Si mama naman ang maliligo. Are you gonna comb your hair? Comb your hair. It's not a food, baby. Not a food. Comb your hair. Buti pa ang baby siya fresh na. Si mama hindi pa. Okay, ligo muna ako. See you later. Ayan, so 2 PM na. Tapos na akong maligo. And si Zayra, gusto kong mag-take na siya ng nap. Andyan siya sa kanyang ano. Anong tawag dyan? Sa kanyang crib. Crib. Hindi siya crib eh. Playpen. Kasi dyan siya natutulog. Kaso, nagpapaantok pa siya. So, titiklopin ko itong aking mga laundry. Konti lang to. Kasi halos araw-araw ako naglo-laundry. Pero baka mabago na yun kasi nga nahihirapan ako akit baba. Napapagod ako. Dun sa isang video namin, meron nag-comment. Sabi niya, sa bundok daw pala kami nakatira. Tapos parang yun daw ang problema ng mga Filipino na lumilipat dito sa USA. Hindi ko masyadong gets yung ibig niyang sabihin. Siguro parang sinasabi niya na problema ng mga Filipino na maghanap ng bahay sa city and tumitira na lang dito sa countryside. So, hindi ko alam kung bakit niya nasabi yun. Kasi sa atin, no, sa Pilipinas, merong parang common na paniniwala, although hindi naman lahat ay ganun, na pagka sa probinsya ka nakatira, mas mahirap ang buhay kaysa sa city ka nakatira. Diba? Kaya nga yung mga nasa probinsya, lumulubas ng Maynila, kasi andun nga to yung opportunity. Which is true naman, pero hindi siya ganun sa lahat ng pagkakataon. Nung nandun pa lang kami sa time na naghahanap pa lang kami ng bahay, dito sa Cuneta, hindi ko alam sa ibang state kung ganun din.
Kasi alam ko sa California, pag nandun ka talaga sa city, di ba, mahal na siya. Pag bibili ka ng bahay. Unlike pagka dun ka sa countryside. Please correct me if I'm wrong. Yung mga nasa California na may sariling bahay. So, naghahanap pa lang kami ng bahay. Yung mga nakita namin na nasa Hartford, which is yung main city dito sa Connecticut, mas maliliit siya. Parang hindi pa nga siya maabot ng 1 acre. Mga 0.5 lang. Tapos, mas mura siya compared dun sa mga bahay na available sa countryside. And, pag dito kayo sa countryside nakatira, dito sa Connecticut, again, mas malalaki yung property na available na mabibili nyo. Kasi nga, hindi siya crowded. Pero, based sa aming experience, nung naghahanap pa nga lang kami ng bahay, mas mahal yung mga nakita namin na houses pagka dito sa countryside. Sa inyo ba, dyan sa state ninyo, yung mga nandito sa US, saan mas mahal ang bahay? Sa city o sa country? Napuno na itong storage ng phone ko. So siguro tatapusin ko na yung video dito. Kasi hindi na ako makapag-record. Kailangan ko mag-delete ng mga video. And, hindi pa ako nagugutom. Mamaya na siguro ako kakain ng lunch kasi nga, diba, brunch kami parang mga 12 na kami nakakain ng brunch ni Zayda. So, ayun lang po for today's video. Thank you so much for supporting Zayda's Mama and Dadda's YouTube channel. See you again next time. Bye! Say bye-bye. Bye-bye. Then take a nap. Take a nap na, baby.